kabanong at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ako nga pala si Maria. Gusto ko lang ibahagi ang aking natatanging karanasan. Hindi ko nababanggitin ang lugar kung taga saan ako para na rin sa proteksyon ko at ng aking pinanggalingan. Lumaki ako sa hindi normal na pamilya. Para malaman nyo, ikukwento ko ang aking natatanging karanasan. May tanong lang ako. Magiging mabait ba kayo sa isang nilalang, lalo na kapag nalaman mong isa siyang aswang? Ano ang gagawin mo kapag naatangan ka ng isang delikadong misyon? Halina kayo at makinig sa aking kwento. Makinig kayong lahat! Si Maria ang aking napiling atasan na magmatsyag sa labas ng ating baryo. Alam ko na kakayanin ito na Maria. Tay, baka kailangan ni Maria ng kasama. Pwede ho ako. Huwag na. Baka mas mabuking pa ako kapag ikaw ang kasama ko. Tama si Lucas, Maria. Kakailanganin mo na kasama. Bahala na mga multo pag si Lucas ang kasama ko. Maganda kayo! Dahil malakas ang ating makakalaban. Hindi sila basta-basta na aswang lang. Malakas sila kahit umaga. Palagi niyong tatandaan, lalo na sa ating mga kabataang manunugis, na ang batas sa ating tungkulin ay wala dapat tayong awa sa mga aswang. Mapabata man o matanda. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, sisi! Taong 1978, Mindanao. Sa isang bahagi ng Mindanao kung saan ang pinakadulong isla ay masyado pang liblib, ay may mga nananahan na pinaniniwalaan nilang mga taong kumakain ng kapwa-tao. Sila ay mga aswang. May bahagi din sa Mindanao na may mga nilalang na sila ang tumutugi sa mga anak ng dilim. Marahil ay isa na lamang katang-isip ang ganitong kwento para sa mga makabagong henerasyon. Ngunit para sa ating mga ipinanganak sa makalumang panahon ay pinaniniwalaan ito. At karamihan sa atin ay mismong naging ating kwento. Hintay Maria, handa ka na ba sa mission mo? Ang makasama ka, ang hindi ako handa. Grabe ka naman sa akin. Marami na akong napagtagumpay ang mission, Inday Maria, no? Kaya wag mo akong malitin. Oo na, hindi ko nalang babanggitin yung muntik kang makain ng buhay sa huling kuta ng mga katutubong aswang ng nakaraang taon. Magsasalsap ang aming reaksyon. Aniya, mapanganib na ang lugar na yon. Naglipa na ang patayan. Marami na ang natatagpo ang patay na halos wala ng laman loob. Kaya pinaalalahanan niya muli kami na mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala. Tinanong pa ni Lucas kung sino ang pumapatay na sinagot naman ni Aling Marcy na mga aswang umano. Nagkatinginan naman kami ni Lucas Kabanong. Napatingin ulit kami kay Aling Marcy nang muli itong magsalita. Sinabi niya na sana umano ay may dumating na tulong sa kanila para mawala na ang takot nila sa dilim. Ilang taon na rin silang nababalutan ng takot. Hindi na umano nila naranasan ang lumalabas sa gabi. Kailangan Aming maskara. Ginawa yon ng aming mga kapatid para hindi kami makilala ng mga aswang kapag nakipagsagupaan kami. Sinuot ko rin ang aking bandanang pula na madalas kong suot kapag nakikipaglaban ako at ganun din si Lucas sa kanyang itim na bandana. Kinuha ko ang aking 2 baston na pang-arnis na si ama pa ang gumawa para sa akin. Ano? Handa ka na ba makipaglaban? Handa na ako. Ikaw ba? Handa ka na ba? Kahapon pa. Tara na. Saad ko sabay labas sa likod bahay nila. Nagtanguan kaming 2 ni Lucas at dahan-dahang sumilip. Panahiyaw ng babae at alulong ng mga aswang sa labas. Sumenyas ako sa kabila, dumaan si Lucas na agad naman itong ikinatango. Hoy! Mga pangit! Bitawan ninyo ang babaeng yan!
Kung ayaw sa inyo, wag na ninyong ipilit! Napalingon ng mga aswang. At tama nga kung hindi ito mga gabunan. Sa wari ko'y mga aswang na payong ang mga yon kung tawagin. Nang makita ko na mga aswang ay napasigaw sila. Nabitawan nila ang babae at tumarap sa akin. Nakita ko naman na mabilis pa sa 4:00 nakuha ni Lucas ang babae at sinabi niyang magtago muna ang babae sa likod ng bahay na aming inuupahan. Ngunit hindi niya pinaalam na doon kami nakatira o kami ang nakatira sa bahay na yon. Umalulong pa ang mga aswang at tila ba handa na mga ito na ako ay sugurin. Agad ko namang hinawakan ang aking 2 baston na may iba't ibang laman. May iba't ibang uri ng punyalang baston ko, kabanong. Inikot-ikot ko pa ito sa aking kamay habang hinahanda rin ang aking sarili. Sumugod sa akin ang mga aswang. Ngunit matapang ko itong pinaghahampas. Maririnig mo pa ang pagtunog ng kahoy sa likod ng aswang na matatamaan. Si Lucas naman ang may hawak sa latigong gawa sa buntot pagi at sanga ng suha na may tinik pa. Wala niyang habas na pinaglalatigo ang sino mang aswang na kanyang makakaharap. Maririnig ang sigaw ng mga aswang kada matatamaan ng mga sandata naming 2. Tumakbo ko ng mabilis. May pagkakataon pang tatalon ako sa ere at sabay ikot sa itaas ng ulo ng aswang. May pagkakataong magkakatitigan pa kami ng aswang at hahampasin ko ito sa ulo dahilan para mapasigaw sa labis na sakit ang anak ng dilim. Agad akong humarap sa aswang pagkababa ng paa ko sa lupa. Inikot ko pa ang aking baston sa magkabilang kamay saka itinukod ang isa sa lupa at ang isa naman ay nakapatong sa aking balikat. Patikim ko pa lang yung hampas sa mga katawan ninyo. Hindi ko pa nilalabas ang buong lakas ko. Itim! Ngayon na! Saad ko kay Lucas na tinawag kong itim. Hindi namin maaaring banggitin ang aming mga pangalan sa gitna ng laban kaya may tawagan kami. Ang tawag ko kay Lucas ay itim dahil sa itim nitong bandana, habang ako ay pula. Napatango naman si Lucas sabay takbo at pinaglalatigo ang mga aswang. Naghihiyawan naman ang mga ito kapag natatamaan ng hampas ng aking kababata. Maririnig mo pa ang tunog ng latigo sa tuwing inihahampas ni Lucas sa mga aswang. Amtong kutyo ka. Wala ka namang silbi sa mundong ito. Saad ko sabay takbo. Kapag sinasambit ko ang katagang yun nang ibig sabihin ay mamatay ka na, ay animoy nagbabago ang aking pagkatao. Nagiging mas matapang ako at mas mabangis. Animoy hindi na ako ang nagmamay-ari ng aking katawan kapag binibigkas ko ang katagang yun sa laban. Pinalabas ko ang mahabang punyal na mula pa rin sa aking baston at walang habas na pinagtatataga ko ang mga aswang. At nasisiyahan ako, kabanong, sa tuwing nakikita ko silang nasasaktan. Nang mapatumba ko ang lahat ng aswang ay nakaharap ako sa madilim na bahagi. Habang ang mga aswang sa likod ko'y isa-isang nagtutumbahan. Napangisi ako nang makita ang isang bata na sa wari ko'y mga nasa 7 taong gulang. Hinahanap nito ang kanyang ina't umiiyak. Adi Akilangenes, hindi ka na dapat nabubuhay pa dahil ikaw ang pagmumulan muli ng iyong lahi. Ang sabi ko sa isa pang salita na ang ibig sabihin ay mapagpanggap na nilalang. Akto ko na sanang papatayin ng bata nang pigilan ako ni Lucas. Wala! Bata lang yan. Baka hindi naman yan aswang. Ngunit hindi ko siya pinakinggan at walang habas kung pinatay ang bata. Masyado kang maawain. Tandaan mo na isa kang manunugis. Hindi ka dapat marunong maawa. Alam mo dapat ang pagkakaiba ng tao sa aswang. Ang batas ng ating tungkulin ay sa gitna ng labanan. Dapat wala kang awang manunugis. Napatingin ako sa kanya at ikinapitlag naman ni Lucas.
Nag-aalab ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Kahit madalas kaming magkasama sa labanan, nagugulat pa rin siya sa mga titig. Nagkatinginan ang mga mandarangkal at akto na sana silang susugod nang ilabas ko ang aking baston na may punyal at pinagpuputol ang kanilang mga buhok. Napasigaw ang mga mandarangkal at bigla silang nagpalit ng anyo sa kanilang mga totoong muka at sinugod ako. Kalmado lang ako na nakikipaglaban, Kabanong. Baliwala na sa akin ang mga atake ng aswang. Kalmado ko lang na iniilagan ang mga atake ng mga ito. May pagkakataon pang napapatuloy ako sa puno at iikot pababa sabay hampas sa aswang. Namamanga naman si Lucas habang nanonood sa akin. Habang tumatagal ay mas nagiging biyasa at magaling ako sa pakikipaglaban. Kung kudyo ka. Muling saad ko, hindi alam ni Lucas kung ano ang ibig sabihin noon o anong klaseng salita yon. Ang alam niya lang ay kapag binabanggit ko yon ay nag-iiba ang personalidad ko. Maging ako ay medyo nararamdaman ko yon. Nagiging mas mabangis at mas nagiging malakas ako. Tumakbo ang mga mandarangkal. Hinabol naman sila ni Lucas. Ngunit wala sa aswang ang atensyon ni Lucas, kundi nasa akin. Nangunot lang ang noo ko at hinayaan siya. Ngayon na! Itim! Sigaw ko sa kanya. Napatango naman si Lucas at walang pag-aalinlangang nilatigo ang mga aswang. Napahiyaw ang isang mandarangkal sa sakit ng kanyang likod. Napalood ito habang namimilipit sa sakit. Tumalon ako sabay ikot sa ere. Napatingin pa ang mandarangkal sa akin. Nagkatitigan kami at kasunod noon ay ang pagpugot ko sa ulo ng aswang. Napahiyaw ang dalawang mandarangkal nang makitang namatay ang isa nilang kasama. Akto ng susugod ang isa nang pigilan siya ng kasama niyang aswang. Hinilan niya ang kasamahan na lumayo na. Napatingin pa sila sa kasamahang nasawi at balak na tumakbo na lang. Akala ba ninyo ay hahayaan ko na lang na umalis kayo? Mamamatay rin kayo, katulad ng kasama nyo! Saad ko sa kanila sabay habol sa kanilang dalawa. Sumugod naman si Lucas na nailing. Alam niyang hindi ako papayag na may mabuhay pa. Basta aswang, wala akong awa. Tikman ninyo ang galit ko, mga anak ng demonyo! Saad ko sabay labas ng mahaba kong punyal. Si Lucas naman ay walang habas niyang piniluputan ng kanyang latigo ang liig ng dalawang mandarangkal sabay kapit sa puno. Nagpupumiglas naman ang dalawa habang si Lucas ay buong lakas niyang pinigilan na makatakbo ang mga ito. Tumalon ako sa harapan ng dalawang aswang sabay walang awang pinutol ko ang kanilang mga liig. Wala akong panahong makipaghabulan. Saad, Kalaban tayo. sumugod ako sa mga abalang aswang, Kabanong. Walang ingay kong pinaghahampa sa mga aswang at nagmistula silang mga nabulabog na paniki. Tumalon ako at walang habas kong pinaghahampa sa mga wakwak. Ang iba ay sinasaksak ko na hanggang sa mamatay. Si Lucas naman ay pinaglalatigo niya ang aswang. Naghihiyaw ang mga ito at umuusok pa. Ang iba ay mistulang nagtatawag ng kakampi, ngunit hindi ko sila hinahayaan na makaalulong pa. Sa tuwing natatamaan namin ng aswang ay para itong mga paniki na humihiyaw sa sakit. Mga demonyo! Dapat sa inyo hindi na binubuhay pa! Uubusin ko ang mga lahi ninyo nang hindi na kayo dumami pa! Saad ko sabay pugot sa ulo ng mga wakwak. Mapabata o matanda ay hindi ko kinaaawaan. Para sa akin ay mga anak ng dilim ang mga ito at bata pa lang ay sinasanay na silang maging mabangis. Halos natatalo na namin ang mga wakwak. Saglit akong napahinto nang makita ang pinakamalaki sa lahat ng wakwak. Marahil ito ang kanilang pinuno.
Napasigaw ito ng nakakatakot sabay turo sa kinatatayuan ko. Napangisi naman ako sabay walang pag-aalinlangang sumugod. Nagpambuno kami, kabanong, ngunit pinakita kong malakas at wala lang sa akin ang ginagawang pagsugod ng aswang. Tumilapon ako, ngunit itinukod ko ang aking 2 baston sa lupa para hindi matumba. Napaluhod ang aking isang tuhod. Napatayo ako saka pinaikot-ikot ang aking baston. Napadura pa ako dahil dumugo ang aking labi. Amdong-gujo ka. Pagbabayaran mo ang pagsapak mo sa akin. Saad ko, sabay sugod. Mabilis pa sa 4:00 sinugod ko ang pinakamalaking wakwak. Nagpangbuno kami. Kanya-kanyang sanga sa bawat atake. Ngunit sa tuwing ihahampas ko ang aking baston, ay mistulang mayayanig ang paligid. Bumabalik ko ang katawan ng aswang sa tuwing tatamaan ng aking baston na naging dahilan para magsuka ito ng dugo. Malakas ang sigaw ng aswang. Halos lupaypay na ang katawan niyang kakahampas ko. Halos lahat ng galit ko ay ibinuhos ko sa aswang. Nagmistulang ako na ang halimaw sa mga oras na yon. Maging si Lucas ay nagulat sa lakas na pinapakita ko. Ang ibang aswang ay sinisiliban ko na kahit buhay pa at ang mga aswang. Halos lawit na ang dila nito kakalipad. May pagkakataong aakyat bababa ang kanyang paglipad. Napahinto ako at si Lucas nang biglang nawala ang manananggal. Sinenyasan ko siya na magtago sa mga puno. Napatungo naman si Lucas at nagtago. Ilang minuto kaming naghalukip-kip sa mga puno nang lumabas ang manananggal. Palinga-linga pa ito na tila ba hinahanap kaming dalawa. Nang matapat ng manananggal kay Lucas, ay walang habas niya itong pinalo ng kahoy. Hindi niya ito tinigilan kakahampas. Napapasigaw naman ang manananggal habang sinasangga ang paghampas ni Lucas. Walang iya ka. Pinagod mo kami, ha? Makakatim ka talaga sa akin ngayon. Gigil na saad ni Lucas sabay sapak sa manananggal. Matapang pa itong nakipaglabang kay Lucas, habang ang huli ay hindi rin patatalo. Tapusin mo na yan. Ha? Ngayon na? Kawawa naman tong hayop na to. Mamamatay ng walang paa. Mahalaga pa ba yan? Napatingin naman si Lucas sa manananggal na parabang tinatanong nito kung nasa ng kanyang mga paa. Ngunit napakatapang ng manananggal at balak pa mangagat. Kaya wala siyang habas na sinapak si Lucas. Walang iya ka? Ako na nga to nag-aalala sa iyong mamamatay kang walang paa, tapos kakagatin mo pa ako, ha? Saad niya, saka sinuntok ang manananggal. Nang manamlay ang aswang ay tumayo na siya. Napatingin pa siya sa akin ng hapong-hapo. Halos di siya makahinga kaya itinuro niya ang aswang na halos lawit ang dila dahil hinila niya. Bigkasan mo na ng dasal mo yung hayop na yan. Ikaw na pumatay dyan. Hiningal ako sa lintik na. Ha? Hindi pa man natatapos ni Lucas ang sasabihin ay hiniwa ko na ang aswang. Nagulat na lamang siya nang nagtalsika ng dugo sa lupa. Nakanganga pa siyang napatingin sa akin at muling napatingin sa patay na aswang. Mahinang nilalang lang yan. Tara na. Hindi mo man lang ba hanapin yung paan yan? Hanapin mo kung gusto mo. Sad ko sa kanya sabay alis. Napatingin pa siya sa aswang nang wala ng buhay at sinabing hahanapin di umano ng aswang ang kanyang paa. Ngunit bago pa siya makaalis ay tinapunan ko na ng apoy ang aswang dahilan para magliyab ito. Nagulat pa si Lucas nang lumiyab ang katawan ng manananggal. Naipaabot na sa kanila ang balita tungkol sa akin sa pamamagitan ng mga babaylan nila. At alam umano nila kung gaano ako katapang at kabangis sa larangan ng panunugis. Ipinakita ko ang mapa ng lugar kung saan dapat kami pumwesto. Ang timog ang aming napili. At ang silangan, kanluran at hilaga ay ang ibang manunugis ang pupwesto. Sinabi rin ni Ama na magpapakalat siya sa iba pang lugar na maaring labasan ng mga aswang.
Katulad na lang halimbawa ang Timog Silangan o Hilagang Kanluran. Matapos ang pagpupulong ay nagsihanda na kami. Si Lucas ang naatasan ko na magdala ng aking baston at maskara, habang ako naman ay inayos ang aking sarili para maging kaaya-aya sa paningin ng mga aswang. Nasa ganun akong tagpo nang pumasok ang aking ina. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Samantalang ako'y walang kahit na anong emosyon na makikita sa buo-babang tono ng aking boses na kinagulat ni Roldan. Bagya pa siyang napatras nang tingnan ko siya. Makikita sa mga mata ko ang tila nagliliyab na apoy. Makikita ang galit at ang pagiging mabangis. Tapusin na natin ang palabas. Tapusin na natin ang gabi ito. Akara! Malakas ang sigaw ko. Napayuko pa si Roldan ng tila may lumipad na bagay na galing kung saan papunta sa akin. Sa isang segundo lang ay hawak ko na ang aking 2 baston. Agad kong pinutol ang lubid sa aking paa at pinunit ang aking damit. Nagpaikot-ikot pa ako at itinaas ang kamay para saluhin ang aking maskara. Pagharap ko kay Roldan ay nagulat ito sa kanyang nakita. Ha? Ang manunugis? Ako nga at wala nang iba. Saad ko, sabay ang pagbanggit ko ng salitang madalas kong banggitin kapag may laban akong kinakaharap. Pagkuway, agad akong umikot at malakas na sinipa ang pinuno ng mga gabunan. Parang bakal na tumama si Roldan sa malaking bato. Napanganga naman ang ibang aswang sa nasaksihan. Sumigaw ang mga aswang at aktong susugod sa akin, ngunit naghiyawa ng ibang aswang sa likod. Paglingon nila'y ang mga manunugis. Nagpalit anyo ang pinuno ng bangkilan. Ako, nang may humawak sa aking balikat, kahit na hindi ako lumilingon ay nalalaman ko kung sino ito. Walang iba kundi si Tarsila. Hayaan mong ako na ang tumapos sa buhay ng babaeng yan. Ibigay mo na siya sa akin. Hindi ako umimik habang si Tarsila'y umalulong. Susugod na sana ang bangkila nang biglang salubungin ni Tarsila. Nagsilabasan ng mga aswang na may puting kulay. Sila ang mga mambababoy. Mga uri ng aswang na mas piniling mamuhay ng tama at walang ginagambalang tao. Napatingin ako sa gawin ni Roldan nang sumigaw ito. Sumilay ang ngiti ko sa likod ng aking maskara at agad na sinalubong si Roldan. Nagpambuno kami at nagpalitan ng hampas sa aming mga sandata. Ang aking baston laban sa mahabang kuko ni Roldan. May pagkakataong natatamaan ako ni Roldan, ngunit tila baliwala lang sa akin. At napapabalik ko ang likod ni Roldan habang umuusok kapag natatamaan ng aking baston. Hindi makapaniwala si Roldan na nagpapasok siya sa kanyang kuta ng isang mabangis na manunugis. Masyado niya akong minaliit. Hindi man lang niya naramdaman na hindi ako basta-bastang tao. Sa lalim ng iniisip ni Roldan ay halos humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan ng tamaan ng baston ko. Tumilapon si Roldan at nagpagulong-gulong. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makalaban sa akin. Napatayo siya bahagya at napatingin sa unahan kung nasaan ako. Nakita niya akong papalapit sa kanya. Ni hindi ako kumurap. Nagpalinga-linga si Roldan at naisip niyang pumasok sa gubat. Napatingin pa siya bahagya sa akin na papalapit habang ang baston ko ay hinihila ko. Tumayo siya at dali-daling tumakbo. Ngunit nagulat siya na sa isang iglap ay nasa harapan na niya ako na walang kahit na anong emosyon. Saan ka pupunta, mahal na pinuno? Saad ko sabay sipa kay Roldan. Pinagsanggapan ng binata ang kanyang kamay, ngunit hindi nito naagapan ng sipa ko. Malakas siya, ngunit aminado siyang mas malakas ako. Ipinangtungkod niya ang kanyang mga paa sa kahoy sabay lipad pabalik sa akin. Nagpalitan kami ng suntok at sipa. May pagkakataong natatamaan niya ako dahilan para tumilapon ako ng malayo. Ngunit tumayo pa rin ako na parang walang nangyari.
Nakita niyang nagpahid ako ng aking labi. Dumura pa ako at muling naghanda para lusubin siya. Tumakbo ko ng mabilis. Tumakbo rin siya para salubungin ako. Nagpang-abot kami't nagtagisa ng lakas. Umiilaw pa ang baston ko sa tuwing natatamaan ng kuko ni Roldan. Sinipa niya ako ng malakas. Tumilapon ako ngunit agad ding nakapreno gamit ang aking baston at paa. Nagngingit-ngit sa galit si Roldan dahil tila ba hindi niya ako matablan. Sa isip niya'y babae lang naman ako ngunit napakatigas at napakahirap kalaban. Sa galit ni Roldan ay sinugod niya ako gamit ang kanyang kuko. Nang makalapit siya sa akin ay agad na sinangga ng aking ama ang atake niya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil ang lalaking kaharap ay ang pumatay sa kanyang mga magulang. Napatingin siya sa akin. Naalala niyang ako rin ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Ikaw yung batang pumatay sa akin nakababatang kapatid? Ama mo ang pumatay sa aking mga magulang? Magbabayad kayong dalawa! Ikaw ang magbabayad! Dahil pinatay mo rin ang aking matalik na kaibigan! Ikaw ang dahilan kung bakit naglaho ang ngiti sa aking mga labi! Dapat lang ring mamatay ang kapatid mong magnanakaw ng sanggol para gawing apunan! Nagulat si Roldan nang makitang umiiyak ako. Ang babaeng pinakamamahal niya. Maging si ama ay nagulat din sa pag-iyak ko. Mararamdaman sa aking pag-iyak ang sakit na sinapit ng aking kaibigan. Kitang-kita ko kung paano lapain ng aswang ang aking kaibigan. Wala akong magawa dahil bata pa ako noon. Namatay ang kaibigan kong binibikas ang salitang huwag akong lalabas hanggang sa malagutan nito ng hininga. Ngunit nagulat din sila nang biglang magbagong ekspresyon ng mukha ko. At muling binigkas ang salitang madalas kong bigkasin. Sumigaw ako at malakas na sinipa si Roldan Cabanong. At nilabas ko ang aking mahabang sandata at walang habas na pinaghihiwa ang katawan ni Roldan. Napasigaw ang pinuno ng gabunan. At kasabay noon ay ang pagkahiwa ng buo niyang katawan. Ilang oras din bago natapos ang labanan. Pinagsusunog namin ang katawan ng mga patay na aswang. Habang ang mga